manindigan, at harapin ang laban sa sariling kalooban. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, August 25, 2026, ng ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang isang sundalo ay sinasanay na huwag mataranta kapag nakatatanggap ng nakababahalang impormasyon. Bago kumilos, sinusuri natin ang pinagmulan ng impormasyon, tinataya ang kalagayan at sumusunod sa tamang chain of command. Kapag kumilos tayo, batay sa maling impormasyon, maaaring malagay sa panganib ang misyon at buhay ng iba. Sa unang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 2, verses 1 to 3, sinabi ni San Pablo sa mga Kristiyano, huwag kayong mabahala o matakot, manindigan kayo. Nalito sila dahil sa mga maling mensahe at nakatatakot na balita. Nangyayaring rin ito ngayon sa pamamagitan ng sabi-sabi, fake news, at hindi pa napatunayang impormasyon. Ang disiplinadong sundalo ay hindi agad naniniwala o nagpapasa ng bawat mensaheng natatanggap. Bilang Kristiyanong kawal, kailangan din natin maging mapanuri. Manatili tayong mahinahon, tiyaking totoo ang impormasyon at matatag na kumapit kay Kristo. Ang pananampalataya ay hindi nagdudulot ng takot at kaguluhan. Nagbibigay ito ng tapang, karunungan at pag-asa. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, verses 23 to 26, pinuna ni Jesus sa mga Pariseo dahil maingat nilang sinusunod ang maliliit na tuntuning panrelihiyon. Ngunit pinabayaan ang tunay na mahalaga, katarungan, awa at katapatan. Mukha silang matuwid sa panlabas, ngunit nananatiling puno ng pagkamakasarili at pagkukunwari ang kanilang puso. Kaya sinabi ni Jesus, linisin muna ninyo ang loob ng kopa. Maaaring malinis ang ating uniforme, makintab ang ating buta, at kahanga-hanga ang ating tindig. Ngunit higit pa sa ating panglabas na anyo, ranggo at mga dekorasyon ang tinitingnan ng Diyos. Sinusuri niya ang kalagayan ng ating puso. Maaaring disiplinado tayo sa formation, ngunit walang disiplina sa ating galit. Maaaring hinihingi natin ang integridad sa ating mga tauhan, ngunit kinukonsente ang sariling pandaraya. Maaaring mahigpit tayong nagpapatupad ng mga alituntunin, ngunit kulang naman sa katarungan at awa. Ang pinakamahirap na labanan ay madalas hindi nangyayari sa labas ng kampo. Nagaganap ito sa loob ng ating puso. Ang labanan laban sa kayabangan, galit, pandaraya, hinanakit, at makasariling ambisyon. Kaya maaaring tanungin natin ang ating sarili, sundalo ba akong may integridad kapag may nakakakita lamang? O nananatili akong tapat kahit walang nakakakita? Manindigan tayo sa katotohanan at pahintulutang linisin ng Diyos ang ating puso, sapagkat ang tunay na karangalan ng isang sundalo ay hindi lamang isinusuot sa uniforme. Isinasabuhay ito sa pamamagitan ng katarungan, awa, katapatan, at tapat na paglilingkod. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, linisin mo ang aming puso at patatagin mo kami sa katotohanan. Bigyan mo kami ng disiplina upang labanan ang galit, pagmamataas, pandaraya, at makasariling hangarin. Turuan mo kaming maging makatarungan, maawain, tapat, at may integridad sa aming paglilingkod. May nakakakita man o wala. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.